Naputol po mga kaprobinsya. Hindi kinakaya ng ano ng ating memory, no? Hindi kinakaya. So sobrang full na. Kailangan nating mag-delete pero dapat bago natin i-delete ay i-save muna natin doon sa ibang ano. Okay, ito po. O kaya may upload muna natin para mapanood po ninyo ng kompleto itong ating sinusubaybayan. 1994. Ito po yung tinatawag nating katuparan ng sinasabing loud cry. Pag sinabing loud cry po, ito po yung tinatawag na harvest time, separation, reformation, lateran end. Yan po ay paghihiwalay ng trigo mula sa pansirandamo o paglabas ng mga tunay na nalabi doon sa mga relihiyon na nakuha na ni Satanas. Pag sinabi nakuha na ni Satanas, sumali siya doon sa WCC or nakipagkaibigan siya sa Sanlibutan, Santiago 4:4 mga kaibigan. So nakahindik-hindik na pangyayari na ngayon nyo lamang maririnig sa buong buhay nyo. 1997, tinanggap ng Seventh-day Adventist ang cross na logo at inilagay sa kanilang mga simbahan. Ang sabi daw sa isang tala, sa Spirit of Prophecy, Papists place their cross upon their churches, upon their garments, upon their altars, everywhere is sin. So, kapag pala ikaw ay may simbolo ng cross, ang tawag po sa iyo ng Panginoon, ikaw ay makapapa. Pakikipagkaibigan pa rin sa Sanlibutan. Santiago 4:4, nakipagkaibigan ka pa rin sa Sanlibutan. September 11, 2001, World Trade Center. Ang pagkabagsak po ng World Trade Center na ito rin ay hinulaan ng isang propeta noong panahon ng 1906. Sa Last Devils, page 88, volume 1 ng Pais Iglesia, page 151. Ito na po yung final, mga kaibigan, mga kapatid. Yan po ang pinakang-final natin sa ating chronology of events. Yan. Final, great time of trouble na sa taas. Biochip or mark of the beast. Final test for 144,000. No buying, no selling. Revelation 13, nasa prophecy. Last Devils, Tagalog 116, 175. Disarvages, Tagalog 147, 117 hanggang 118. Christ Triumphant, December 25 at Last Devils, Tagalog, page 98. So ito po yung mga sunod-sunod na katuparan. Pagka nagsara na po ang pintuan ng awa, dyan po ay wala na pong panahon ng pangaral at wala na pong mahihikayat kahit palumuhan ng dugo. Wala nang pag-asa sa kaligtasan kasi nagaganap na po yung tinatawag natin 7 last plagues. Yan. Ano ba ang mga 7 last plagues? Yung unang salot ay sugat na masama. Magkakaroon ng sugat na masama ang mga tao na tumanggap ng tanda ng hayop mula ulo hanggang paa na walang kagalingan. At ang pangalawang salot ay ang tubig o ang dagat ay magiging dugo. At ang pangatlo ay ang lahat ng mga bukal ng tubig ay magiging dugo. Ang ilog, ang gripo, lahat ng pinang source of water magiging dugo. At lahat ng mga nakatira doon sa dagat ay nangamatay dahil sa naging dugo ang tubig. At ganoon din sa land kasi naging dugo ang tubig. Wala silang mainom. So pang-apat ay yan po yan sa Revelation 16. Bababasa nyo po yan doon. Pang-apat, ang araw ay ipabababain dito sa sanlibutan ng 7 doble ang init. Kung anong tindi ng init ng nararanasan natin ngayon dito, ngayon sobrang init ngayon, sa panahon po yan, pag ang 7 salot po ay nagaganap, 7 doble po ang init. At sa panahon ng ikalimang salot, ngangat-ngati ng kapapahan ang kanilang mga dila dahil sa kanilang mga katampalasanan. Yan, parurusahan ang mga kapapahan. At ng mga sumamba sa hayop at sa kanyang larawan, parurusahan yan lahat sila mga kaibigan. Ika-6 salot, matutuyo ang ilog Euphrates. At ang ika-7 salot, yan yung kahuli-hulang salot, pinabing ends of 7 last plagues, na yan ay sa masasama ay kulog at lindol. Subalit, sa mga banal, naunawaan nila na yung kulog at lindol sa mga banal ay pagsasabi sa kanila ng araw at oras ng pagdating ni Kristo. Yan po ang end of 6,000 years prophecy. End of the world, mababasa po natin sa Revelation sa SOP. At bago po yung end of the world mga kaibigan, meron po magaganap dito sa pagitan ng 4 and 5 plagues o pang-4 at pang-5 salot. Ano yun? ISL. Ano ba ang ibig sabihin ng ISL? Ang ibig po sabihin ng ISL, International Sunday Law. Ano ba ang laman ng International Sunday Law na batas? Ano ba ang laman yan? Ito po. Decree, pag sinabing decree, ito ay parusang kamatayan. Persecution, pag sinabing persecution,
uusigin ang mga banal ng mga masasama. Time of trouble, pag sinabing time of trouble, ito yung panahon ng nagkakaroon ng trouble sa kanilang kaisipan sapagkat sila ay inuusig ng lahat ng mga tao at karanasan ng ni Jacob or Jacob's trouble. So mababasa po natin lahat ng mga ebidensya na yan. Kung nais nyo po ng mas dagdag na kaalaman at mas kumplitong salaysay at mas himaymay na pakikinig, pwede po kayong, para po sa malalapit o kung kahit kayo malayo, pwede kayo magsadya dito sa amin. Inaanyayahan ko po kayo. Isi-share ko po sa inyo yan ng libre. Kaya lang, syempre, sa pagpunta nyo rito, magpo-provide po kayo ng sarili ninyong pamasahe kasi wala po akong kakayanan na ipagkaloob sa inyo yon. Ang kakayanan ko lang pong ipagkaloob sa inyo ay ang pagbabahagi ng mga hiwaga at karunungang ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Ayan po ang mga pagkakasunod-sunod. Yan. First resurrection, yung unang mga araw-araw. Second resurrection, so may mga events po dyan, may mga katuparan. Ano po yung ang mga katuparan yan? Tingnan natin, sundan po ninyo. Lalapitan natin. Sa first resurrection, magaganap yung end of 7 last plagues, katapusan ng 7 huling salot, Christ's second advent, ikalawang pagparito ni Kristo sa lupa, righteous dead raise, bubuhay ng mga matuwid na patay, weak spirits, Satan bound, yung mga masasama ay mapapahamak, righteous dead, ascend to heaven. So ang mga matuwid na mga namatay na banal na binuhay ay dadalhin sa langit. And then pagkatapos po niyan, meron tayong gap dito na 1,000 years. Ito po ay 1,000 years. Ayan po. Babasahin natin yan mamaya, 1,000 years. Sa second resurrection, bago natin balikan yung 1,000 years na yan, Christ and saints descend to the earth. So bababa dito si Kristo sa sanlibutan kasama ang mga banal, kasama yung New Jerusalem. Ayan, New Holy City descend, bababa din, nakasama na dyan yung mga banal at si Kristo. Weak dead race, babangon yung mga nangamatay na buhay. Ito yung tinatawag na second resurrection. Pakakawalan si Satanas, ayan yung po, may mga verse po yan mga kaibigan. Weak destroy, ayan po, mangyayari, wawasak na siya ang mga masasama, wawasakin na, paparusahan na sila ng dagat-dagatang apoy at nagniningas na sopre. At ang end po niyan ay new earth and eternity, or yung tinatawag natin na new heaven and new earth. So balikan natin dito sa millennium, yung tinatawag nating millennium. Sabi dito, ito yung mabasa natin mga kaibigan. Ang mga quotation niyan dito sa Revelation 20, 1 Corinthians 6:2-3, at Early Writing Tagalog page 60, Great Controversy Tagalog 584, 587 hanggang 587. Ang sabi dito, the millennium, 1,000 years between resurrection, dito po yon sa pagitan ng first and second resurrection, sa lupa o on earth, sa lupa, Satan has time to think about what he has done. So si Satanas, nag-iisa dito sa lupa sa panahon po ng millennium, 1,000 years. Naglalagalag siya dito, naglalakbay, naghahanap siya ng kanyang matutukso, pero wala siyang matutukso sapagkat lahat ng tao ay patay. Siya lang mag-isa nandito. Kaya siya ay, ang tawag doon sa kanya ay bound, tinalian siya. Pero pagkatapos ng 1,000 years, siya ay pakakawalan. Yan. So sa loob ng 1,000 years, nag-iisip siya tungkol sa kanya mga nagawa dito sa lupa. And then, sabi dito, their provision pass, ang kanyang palugit ay natapos. The weak are dead, ang mga masasama ay patay. Sa langit, the redeemed, ang mga natubos. Assist in the judgment, sa paghatol of the wicked, sa mga masasama. Ayan po, 1 Corinthians 6:2-3. So makita nyo mga kaibigan, yan ang mga events na mga ganap according sa tala. Kaya kung nais nyo po
na mga dagdag na kaalaman, mas marami pang kaalaman, kayo po ay mag-message lang po sa akin. O kung gusto niyo naman, yung personal yung mapakinggan niya ng live talaga, ng talagang personalan, po pwede po kayo magsadya dito sa aming lugar. Kaya lang po, pinagpapuna ko po sa inyo, hindi ko po kayang i-provide ang pamasahe na kailangan ninyo, lalo na pag kayo galing sa malayong lugar. Wala po akong hanap buhay. Ako po ay trabahante lang po, nag-aalaga lang po ako ng kalamansian. Yung pinapakita ko po sa inyo na mga pinupos ko po, mga panani, mga ani, hindi po sa akin yan, mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-Facebook, mga ka-reels, hindi po sa akin yan. So pinapakita ko po sa inyo yung ating sinubaybayan. Pinapakita ko po sa inyo ng buo sa ating video. Yan po, pabalik po tayo doon sa ating pinanggalingan. Kasi putol-putol po, hindi kinakaya ng ating memory. Yan po. So medyo mabilis siya. Medyo mabilis. Yan, mga kaibigan. So pag-aralan nyo po ito, napakahalaga po ito, napakagandang tema po nito. Ito pong temang ito, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po ninyo maririnig sa kahit saang grupo ng relihiyon diyan o saan mang grupo ng relihiyon na inyong kinaaniban, sapagkat po ito'y exclusive po siya. Very special po ng mensaheng ito. Kaya kayo po inanyayahan ko, kung nais nyo po ng mas malawak na kaalaman, kayo po ay mag-message lamang po sa inyong lang abang mga lingkod. Kung kayo po ay may mga katanungan, i-message nyo lang po ako. At ito po ay sasagutin sa inyo ng inyong lingkod sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Sapagkat lahat ng karanungan po ay ang Diyos ang nagbibigay. Lahat ng pagkaunawa, ang Diyos po ay nagbibigay. So binigyan po tayo ng pagkaunawa, ibabahagi po naman natin sa inyo ng libre. Kasi ang sabi sa Biblia, tinanggap mo walang bayad, ipamahagi mo ng walang bayad. So yan po, sundan nyo po yung video. Yan po ay talagang kompleto po tayo sa ebidensya ng mga pinag-usapan natin, ng ating mga tinalakay. Okay, sige po, hanggang sa muli. Hanggang dyan na lang tayo. Bye-bye. Good luck. God bless to all. Salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay. Maraming salamat po. God bless to all. Bye-bye.